Okay, so another video na naman. Actually, ano na tayo, ilabas ng LAW, ang learning activity sheets. Sa mga nanonood dyan na gusto lang matuto, welcome sa inyo. So last time, ang topic natin was characterization. Di ba, mayroong direct and indirect. Now, tatalon tayo mula sa kwento papunta sa tula or poetry. Kasi the topic for today is about recognizing various rhyme schemes and metrical patterns in poetry. And now, ang literature kasi mayroong tinatawag na prose and poetry. Pag sinabing prose, ano yan, nandiyan yung mga kwento. Ano lang yan eh, patula at kalimutan ko yung Tagalog. Now, we're going to focus on poetry. So, tula. Now, the first lesson is about rhyme scheme. Okay? Rhyme. Tugma. So, ibig sabihin, magkatunog. Sige, basahin nga natin. Pag sinabing rhyme scheme, the ordered pattern of rhymes at the end of the lines of a poem or verse. We use letters to label the sounds. Okay. Ano ibig sabihin nito? Unang skill na kailangan mo, kailangan marunong ka magbasa. Pangalawang skill, dapat tama. Kasi may mga words na iba yung spelling, iba yung tunog. Baka isipin mo hindi sila magkatunog. Yung low na L-O-W, saka yung depot na D-E-P-O-T. Baka ang basa mo sa depot ay depot. O di wala, hindi mo marirealize na magka-rhyme pala siya. So, yun yung mga prerequisite skill. Una, kailangan marunong ka magbasa. Okay? Or tama ang pagka-pronounce mo ng mga words. Now, pag nalaman mo na yung sounds, ang gagawin mo, tatandaan mo yun. Lalagyan mo ng letter. Sige. Itong example na to. The sky is blue. U. Di ba? Ang blue ay U. So, sige. Tanda natin. Basta U, A. The grass is two. Oh. Sabi, ang sky daw ay asul. Ganon din ang damo. The grass is two. So, magkatunog ba yung blue sa two? So, ang ginawa, nilagyan lang ng letter A. The sun is bright. Oh, magkatunog ba yung two sa bright? Hindi. So, B na yan. So, hindi na siya A. Letter B. A lovely sight. Now, bright sa sight. Magkatunog ba? Yes. So, kung magkatunog siya, lalagay mo lang. So, that's how rhyme scheme is formed. Okay? Now, meron naman dito, yan, yung mga types of rhymes. Now, this might be very abstract to you. Kasi una, para ma-appreciate mo to, makabasa ka ng mga tula. Now, it's very rare sa inyo siguro, no? Sa Facebook, kung makabasa ng tula. Unless sinishare yung mga quotes, gano'n. Pero, we will try our best, no? Para ma-expose kayo sa type of literature na yan. Hi. Sige. Now, tanggalin natin yung watermark. Now, perfect rhyme. Katulad nung bright sa sight. Perfect. Identical sounds. Meron naman slant rhyme. Pinilit, di ba? Pero medyo lang. Halimbawa, bridge, grudge. Hindi sila, yung vowel sound nila, medyo iba. Pero ganoon din yung consonant. May j. Again, para lang, ano mo to, kailangan marunong ka magbasa. Okay? Next, yung I rhyme naman na tinatawag. Words that look the same, but sounds different. Diba? Move, love. Oh, hindi move yan. Move yan. Ito, love. So, akala mo magkatunog pero hindi. Tawag dyan, I rhyme. Kasi sa mata mo, parang magkatunog. Pero hindi naman talaga. And then finally, may tinatawag na internal rhyme. Okay? Sa loob. No? Rhyme happens inside.
the line. So, the cat in the hat. Pwede na rin, the cat in the hat. Sa first line pa lang, may dalawa na magkatunog. So, tinatawag yun na internal rhyme. Actually, yung mga tulang yan, poetry, ano ba mga yun? Yun, mga songs, di ba? Mga kanta, mga rap, di ba? Hari ng tugma. O, kilala nyo yun. Hindi nagtutugma lagi yung huling sound. So, yun. Poetry sounds. Now, pag na sa poetry, meron tayong tinatawag na stanza. Kapag prose, paragraph tawag natin. Pero pag tula, stanza. Tapos, lines. Couplet, dalawa. Quatrain, or 4 lines. Meter. Ito yung sukat. Di ba? Sa math, may meter, centimeter. Pero sa tula kasi, when it comes to poetry, may tinatawag na beat. Kasi pag binasa mo isang poetry, parang siyang kanta na parang dumudulas-dulas lang. Parang rap, ganun, dumudulas-dulas. Iambic pentameter aligned with 10 syllables that sounds like a heartbeat. Iambic pentameter. So, when you are reading poetry, as you go through studying it sa grade 8, 9, 10, masanay na kayo magbilang ng mga syllables. Kasi may mga types of poetry na nire-require ka kung how many syllables sa isang line, how many stanzas, kasi mayroon mga different types of poems pa. Okay? So, para hindi naman kayo ma-overwhelm, isa-isayin lang natin. So, again, sa poetry, may tinatawag na meter. O, may activity na rin dito. Okay, katulad ng ginawa natin kanina. I-labelan lang natin, no? I-labelan lang natin kung ano yung tunog. Halimbawa, so, gagamitin natin yung A, B, and C. So, the mountains reach the summer sky. Tandaan nyo, I, sky, A. The eagle soars very high. O, diba? Kanina, the A din. Magkatulad lang naman. The rivers flow towards the sea. O, bago yun. Hindi I, ito C. The B. Home for fish, you and me. O, katulog ng C, is me. Now, meron dito nakalagay syllables. Tagalog kasi yung pantig. So, bibilangin mo ngayon. The mountains reach the summer sky. O, ilan? O, 8. Lagyan natin 8. The dito naman na kayo. Bibilangin naman natin to. The eagle soars so very high. O, 8 din. Ganun lang. So, pagkatunog, diba? Ilan ng syllables, bibilangin nyo lang. So, ganun lang. Kayo na bahala sa third line sa fourth line. Kayo na sumagot. Next. Activity number 2. So, ang tanong dyan, identify the rhyme type or metrical term for each item. Now, para di ka malito, ang gagawin mo lang, balikan mo lang yung lecture kanina sa page 7. Ito, perfect rhyme, parehas sa parehas. Slant rhyme, medyo lang. I rhyme, magkaparehas ng letters pero hindi magkatunog. Internal rhyme, yung may magkatunog na word sa isang line. Kaya internal. Itong meter, yan. Tandaan nyo, 2 lines, 4 lines. Yan. Okay. So, yun lang. Gagawin nyo, balik kayo doon. Bright night. Perfect or slant? Siyempre, perfect. Perfect. Kasi magkatulog talaga yung height, bright sa night. Tingnan nyo lang doon sa taas para hindi kayo malito. Actually, nandun na yung sagot. Okay, so that ends our
video. Sana natutunan nyo ang mga concepts when it comes to poetry.